Meron bang division sa church nyo? Merong pagkakawatak-watak, pag-aaway? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa isang malaking division o pagkakabahabahagi. Actually, dalawang bahagi ng church. Ito po ay tinatawag nating Eastern Church. Meron pong tinatawag na Great Schism o yung paghihiwalay ng church noong unang panahon. Para po sa kaalaman ng lahat, bigay ko lang po yung mapa natin para mas ma-imagine natin. Ito po yung Pilipinas. Maglakbay po muna tayo patungo sa Europe at dito sa part ng Asia. Now, yung Christianity po ay nagsimula po rito sa Israel. Lumago po yan hanggang sa dito po sa buong Roman Empire. During that time, wala namang malaking pagkakabahagi pa nung panahon na yun. Pero there was a time, yung leader ng Rome, yung Pope dyan sa Rome, at yung patriarch dito sa Istanbul, dito sa Constantinople, nagkaroon po ng pag-aaway sila. Malalim po yung yung pag-aaway. To the point na yung patriarch ng Istanbul ay in-excommunicate. Ibig sabihin, sinabi niya dito sa Pope ng Rome, hindi ka na Kristiyano, hindi ka nakasama sa Christianity. No? Yung Rome naman, yung Pope ng Rome, in-excommunicate naman yung patriarch ng Istanbul. So nagkaroon ng Great Schism. So ganito po yung itsura niya. The Catholic Church, pag sinabi po natin Catholic, universal. Ito naman po ay Orthodox. Pag sinabi natin Orthodox, the right church, the right teaching, Orthodox. So, sinasabi ng mga Orthodox, kami yung tama. Sinasabi naman ng Roman Catholic, kami yung tama. Kami yung universal church. So, ito po yung tinatawag nating Great Schism. So, ito po yung concept ng Eastern Church. The Eastern Church, now known as the Orthodox Church, separated from the Western Church, Roman Catholicism, in AD 1054. So 1,000 years ago, due to theological, political, and cultural differences. While both traditions hold to core Christian beliefs, their division reminds us of the importance of unity in Christ. True unity is not found in institutional alignment, but in a shared faith in the gospel and a life centered on Christ. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin nung bago po siya mamatay doon sa krus. Gabi noon sa Garden of Gethsemane siya, nakikipagniig siya sa Diyos Ama. At ito po yung parte ng kanyang panalangin. Sabi niya, "My prayer is not for them alone." So hindi lang ako nananalangin para sa mga disciples ko, nananalangin din ako para doon sa mga maniniwala sa ipinapangaral nilang ebanghelyo. So sabi niya, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who believe in me through their message." So, I also pray for those who will believe. Sino po yan? Kasama na po tayo dyan, mga nananampalataya sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa ebanghelyo. Sabi dito, that all of them may be one. So, ang gusto ng Panginoong Jesucristo, unity. Hindi yung pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi. Sabi niya, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. So, ang desire talaga ng Diyos ay yung kanyang katawan, yung body of Christ, maging united. Kung papaanong united yung Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, magkakaiba, pero isang Diyos, unity. So sabi niya, yung church, the body of Christ, must also be one. I and them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. So sa Tagalog po, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa.
So mga kapatid, based po dito sa panalangin ng Panginoon Jesucristo, makikita natin na yun talaga yung desire ng Diyos. Maging united yung body of Christ. Wala yung division, pagkakawatak-watak. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you. Walang mga division, pagkakawatak-watak, pag-aaway sa church. But that you be perfectly united in mind and thought. Kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. So ito po yung teaching natin ngayong araw. Balikan po natin ito. Anong take ko ba rito? Well, ito po yung pinakauna. True unity is spiritual, not merely organizational. Kahit yung mga organizations, mga institutions, magkakawatak-watak, yung unity, yung totoong unity, spiritual yun. Ibig sabihin, yung body of Christ, united to spiritually. We are united in Christ. Hindi tayo united sa organization or sa institution. Kaya po ako, pag meron akong nakilalang isang tao, tapos sinasabi niya, ito yung denomination ko, ito yung kinakasalihan kong grupo. Tapos ako ibang grupo ko. Pag nakita ko siyang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nananampalataya sa Ebanghelyo, na ipinangaral ng mga apostol, ang tingin ko sa kanya kapatid sa pananampalataya. Number 2 po, sowing this unity in the church is opposing to Christ. Kapag tayo po ay nagiging sanhi ng division sa church, nagpapakalat ng mga chismis, naninira, sinisira natin ang kapwa nating Kristiyano, hindi natin alam, hindi natin namamalayan, kinakalaban na pala natin si Kristo. Magandang tanong nga ni Apostol Pablo doon sa mga nagsisimula ng division doon sa Corinto. Sabi niya, is Christ divided? Watak-watak ba si Kristo? Tayo, katawan ni Kristo, hindi tayo pwedeng watak-watak. Kapag sinabi natin, pag sinisira natin yung katawan ng Panginoong Jesucristo, pinagwawatak-watak natin yung church. Kinakalaban natin si Kristo, who is the head of the church. Kaya po, let's be aware, no? Kapag ikaw kinakalaban mo yung kapwa mo Kristiyano, nagsisimula ka ng division sa isang church, you're sowing disunity and you are opposing Christ. Pangatlo po, true Christians are converted to Christ, not to a religion. Ito pong division ito noong 1054. Sabi nung patriarch ng Eastern Church, hindi ka na Kristiyano, hindi ka nakasama sa Kristiyano. Sabi niya sa mga Catholic. Sabi naman ng mga Catholic, sabi ng Pope, okay, excommunicated na rin kayo, hindi na rin kayo Kristiyano. No? Magkahiwalay na tayo. Pero mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi po nasusukat kung saan ka kabilang. Ang tunay na Kristiyano po ay hindi nasusukat kung ikaw ay converted sa kung anumang relihiyon. Ang tunay na Kristiyano po ay kung ikaw ay converted kay Kristo o hindi. So, true Christians are converted to Christ, not to a religion. And I hope hindi po tayo mapagwatak-watak ng sasabihin ng Baptist sa kapwa Baptist na magkaiba. O hindi ka na, may mga ganun po, no? Hindi ka Kristiyano or you're less of a Christian. Kasi hindi ka nakaabot sa ganitong standard. Sasabihin ng Pentecostal sa kapwa Pentecostal, hindi ka Kristiyano kasi meron kayong mga maliliit na mga differences. So mga kapatid, hindi po ito patungkol sa conversion sa denomination, sa mahang grupo o sa reliyon. Again, yung totoong Kristiyano po kung converted ka kay Kristo o hindi. Kahit na sa isang isla ka pa at wala kang maanibang relihiyon. As long as you are converted to Christ, you are a Christian. Kahit pa na-stranded ka sa island na mag-isa ka lang. Paano po natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1 po, pursue unity in Christ and avoid causing division. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang pinupursu po natin, yung unity in the church. Hindi po tayo nagsisimula ng kaguluhan sa church. Sa halip, tayo nagiging sanhi para mas lalong maging united yung isang church. Isang samahan sa isang gathering. So, pursue unity in Christ and avoid causing division. So, bantayan po natin yung ating mga labi, yung ating mga dila. Baka yung sinasabi natin nakakapagwatak-watak sa iglesia. Pangalawa po, love fellow believers despite differences. Tingnan niyo po rito sa prayer ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa verse 23, sa bandang huli, sabi rito, then the world will know that you sent me and I have loved them, and even
even as you have loved me. Minamahal nyo sila kung paano nyo akong minamahal. Ganon katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Now, yung foundation po talaga natin ay love. So, sabi po dito, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na iisa. Sa English po, to complete unity. Upang malaman ng libutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Yung pag-ibig po ng ating Panginoon, yan po ang pundasyon ng ating pag-ibig sa kapwa. Kung hindi natin naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kung wala tayong pinaghuhugutan na ganun, ang hirap mahalin ng kapwa natin. Kasi maraming mga differences eh. Yung mga kapwa natin, hindi naman perfect eh. Tayo nga hindi perfect eh. Ang hirap mahalin ng hindi perfect. Pero minahal tayo ng Diyos, samantalang tayo nagrebelde sa Kanya, we are far from perfect. We are sinful. Pero minahal tayo ng Diyos. Dahil meron tayong ganong klaseng pinaghuhugutan, we are obliged to love other people as well. Lalo na yung kapatid natin sa pananampalataya. Yung mga differences nila, dapat matutunan natin isang tabi. Mga pagkakaiba-iba natin. Love fellow believers despite differences. Sabi nga po dito sa Colossians chapter 3, verse 13 and 14. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Bakit mo kailangang pagtiisan? Kasi po magkakaiba tayo eh. Magkakaiba rin tayo ng sama ng ugali. Kaya meron talagang pagtiisan. Meron talagang you have to bear with each other. At sabi dito, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Meron talagang hugot eh. Ang hugot natin yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Ganon din tayo magpatawad sa kapwa natin mananampalataya. Lalo na mananampalataya yan. Pinatawad din ng Panginoong Jesucristo yan. Pinatawad din tayo ng ating Panginoong Jesucristo. We have to be united, magkaisa, bilang magkakapatid sa pananampalataya. Verse 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. And over all this, virtues, put on love which binds them all together in perfect unity. Love and unity. Pangatlo po, focus on what unites rather than what divides. Sabi nga po ni Rupertus Meldenius, in necessaris unitas. Sa mga necessary na mga bagay, sa mga importanteng bagay, mag-unite tayo. Ano ba yung mga importanteng bagay? Si Kristo, yung Ebanghelyo, yung pag-ibig ng Diyos. Let's be united in essentials, sa mga importanteng bagay. Now, yung indubiis, ibig sabihin nito yung mga hindi masyadong clear, let's say theological differences. Magkakaiba tayo ng paniniwala patungkol sa end times. Magpasensyahan na lang tayo. Pag-usapan natin kung magkakaiba talaga tayo. Alam niyo po sa isang church na magkakaiba yung mga pananaw sa mga maliliit na bagay na yon. Tapos united pa rin sila, may pag-ibigan pa rin. Yan po ay isang marka ng healthy church. Kaya po ako ini-encourage ko sa community namin na bagamat magkakaiba tayo ng mga beliefs, okay lang yan as long as we are united in the important ones. Pero yung mga maliliit na bagay, pag-ibig talaga ang dapat manaig sa isang iglesia. Indubiis libertas. Hayaan mo, no? Magkaroon tayo ng diversity. Sabi po dito, in essentials, unity, in uncertain things, freedom, in everything, love. Now, para po sa ating discussion, how can we promote love and unity in the body of Christ despite theological and cultural differences? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for calling us into one body through Jesus Christ. Though divisions exist in the church, remind us that our true identity is found in you. Help me to love my brothers and sisters in Christ, regardless of differences, and to focus on what unites us, Christ and the gospel. Keep me from pride and judgment, and give me a heart that seeks peace and understanding. Humble me, Lord,
Use me to be your agent of peace, unity, and love. May your church reflect the love, grace, and truth of Christ, so that the world may see your glory. Use me as an instrument of unity and reconciliation. In Jesus' name, amen and amen. Gusto po munang batiin ng happy birthday si Sister Eunice. Kasama natin sa community, sa church. So, pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid, at ang iyong buong pamilya. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.